Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig diyan sa may Facebook Live at pati na rin dito sa may Google Meet extension at pati na rin sa ating tagapagsalita na si Sheikh Salman Hassan. Upang umpisahan ang ating muhadara ngayong gabi ay nais po nating pabasahin ang ating classmate na nag-aaral dito sa may Al-Falah Islami Markaz Al-Falah li Ta'lim Al-Quran Al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Subhanallah, tunay na ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay liwanag sa ating puso. Muli, aki pong pinapakilala ngayong gabi ang ating tagapagsalita na si Sheikh Salman Hassan na isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin ng gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل وبعد. Una sa lahat, ang papuri at pasalamat ay para lamang sa Allah at ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, tayo ay magpapatuloy muli ng ating talakayan tungkol sa Mulakhasul Fiqhi at tayo ay nasa Kitabus Salah. Gayon din na ang ating tatalakay ngayon dahil natapos na natin ang mga syurut ng salah ng nakaraan. Tayo ngayon ay nasa bab fi adabil mashi ila salah. Ito ay ang adab o kaugalian patungo sa sala o kapag tayo ay pumupunta sa masjid para magsala. Sabi nga rito ni Sheikh صالح الفوزان رحمه الله تعالى أيها المسلم إنك بحاجة ماشية إلى معرفة الآداب المشروعة التي تسبق الصلاة. O ikaw na Muslim, kailangan mong malaman ang itinakdang kaugalian na nauuna sa pagdarasal bilang paghahanda para dito. Ang salaan niya ay isang mataas na antas na gawain pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na dapat unahan ng angkop na paghahanda upang ang isang Muslim ay makapasok sa gawain ito ng pagsamba sa pinakamabuting paraan. Kaya nga sabi nito na faida mashita ila al-masjid lituaddi as-salah ma'a jama'at al-muslimin falyakun dhalika bi sakinatin
wawaqarin. Ibig sabihin na kung pupunta ka niya sa masjid upang isagawa ang sala, ang pagdarasal kasama ng mga Muslim, gawin ito ng may katahimikan at dignidad. Yung sakina, tranquility, at saka yung waqar, dignity. At ang waqar na binanggit dito, ang as-sakina na binanggit dito ni Sheikhul Islam, Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, hiya at-tuma'ninatu wa ta'ni fil mashi. Ibig sabihin na ang as-sakina ay ito yung pagiging tuma'nina at mahinahong paglalakad patungong masjid. At ang waqar, ar-razanatu wal-hilm wa ghadbu al-basar wa khafdu al-sawt wa kallatul iltifat. Ang dignidad o pagiging kagalang-galang pagpapunta ng masjid, ito ay ang katahimikan at pagtitiis na nararapat ito na gawin. Pagbaba ng paningin, pagbaba ng boses at pag-iwas sa mga abala. Ibig sabihin, para sa bilang paglilinaw, kapag ikaw ay pupunta sa masjid para ikaw ay magsala, dapat, at ito ay actually tinutukoy dito ang mga kalalakihan kasi sila ang madalas na wajib na pumunta sa masjid para sa pagdarasal ng salatul jamaah. So kapag pupunta tayo sa masjid, mayroong mga paraan, mayroong mga alituntunin. Okay? May mga adab, mga kaugalian. Kasama rito na dapat tayo ay kagalang-galang papuntang masjid. Tayo ay dapat na mayroong sakina sa pamagitan ng kalmado tayong papuntang masjid, mahinahon tayong naglalakad papuntang masjid, kinakailangan tahimik tayo, nagtitiis tayo, hindi yung kung ano-ano ang mga sinasabi natin papuntang masjid. Kinakailangan yung paningin natin, ito ay ibababa natin yung paningin natin, yung boses natin, hindi tayo dapat nagsasalita ng malakas pag papunta tayo ng masjid. Iwasan natin ang mga abala kapag tayo ay papuntang masjid. Okay? Waqad warada fi sahihain an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sapagkat iniulat sa dalawang sahih na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, idza sami'tumul iqamah famshu ila as-salati wa alaykumus sakinah fima fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Muttafaqun alayh. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapag anya nag-iqama para sa pagdarasal o narinig niyo ang iqama para sa pagdarasal. Sa ibang riwaya, kapag narinig niyo ang iqama, sabi niya, ay lumakad ng may kahinahunan patungo sa sala. Ibig sabihin patungo sa masjid. Okay? Magdasal kayo, sabi ni Propeta Muhammad, kung ano ang inyong naabutan. Ibig sabihin, at kumplituhin ang anumang hindi mo naabutan. Nangangahulugan po ito para sa paglilinaw. Kapag papunta ka ng masjid, hindi po yung ginagawa ng marami ng mga kalalakihan. Narinig na niya yung iqama, tapos saka siya pupunta ng masjid at nung narinig niya yung iqama, nagmamadali siya, tumatakbo siya papuntang masjid. Hindi po ito maaari. Sapagkat ito ay sinabi ni Propeta Muhammad SAW, kapag narinig mo ang iqama habang papunta ka ng masjid, ito ay maglakad ng mahinahon. Okay? At magdasal ka kung ano o magsala ka kung ano ang naabutan mo. Halimbawa, dumating ka dun sa oras ng na naitayo na yung sala, kung ano lang ang naabutan mo, yun na yung mismong gagawin mo. Naabutan mo sa imam halimbawa. Kung naabutan mo yung imam na nakaupo or nakasujud or nakaruko, gagawin mo yun, pero bago yun ay papasok ka muna sa takbiratul ihram. Okay, bago ka papasok doon sa position kung saan naabutan mo ang imam. At kung hindi mo naabutan yung rak'ah, halimbawa salatul dhuhr o anumang salayan, at naabutan mo lang halimbawa kung salatul dhuhr o asr ay 3 rak'ah, kumpletuhin mo yung hindi mo naabutan. Halimbawa kung 3 rak'ah lang naabutan mo, pagka nagtaslim yung imam, gagawin mong 4 na rak'ah. Tatayo ka, hindi ka magtataslim dahil tatayo ka para maging 4 na rak'ah yung sala mo. Ganun ang tinutukoy dito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa riwaya al-Imam Muslimun qal, at gayon din sa salaysay na Imam Muslim na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam,
inna ahadakum idha kana ya'midu ila salati fahuwa fi salatin. Kung ang isa sa inyo, sabi ni Propeta Muhammad, ay nagnanais na magsala, siya ay nasa sala. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa sala, hanggat nagnanais ka na magsala, ikaw ay nandoon sa loob ng sala. Okay? Kaya sinabi nito na hayaang maging maaga ang iyong pagtungo sa masjid para hindi ka naghahabol. Okay? Ikaw na lalaki na nararapat na magsala sa masjid, dapat ikaw ay maagang pumunta sa masjid para hindi ka naghabol papunta dun sa masjid, hindi maabutan mo yung buong sala. Upang maabutan mo, sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, litudrika takbirat al-ihram wa tahdura as-salata ma'al jama'ati min awwaliha. Ibig sabihin na upang maabutan mo ang takbirat al-ihram at makadalo ka sa sala kasama ng kongregasyon o ng salatul jama'a mula sa simula, mula sa umpisa. At paikliin mo ang iyong mga hakbang habang lumalakad ka patungo sa pagdarasal, patungo sa masjid. Ibig sabihin, habang papunta ka ng masjid, huwag mong paramihin o di kaya ay palakihin yung mga hakbang mo papuntang masjid. Kaya nga dapat mahinahon at maikli lang yung mga lakad mo patungong masjid o patungo sa pagdarasal upang magkamit ng maraming kabutihan. Diba? Alam natin yun. Sa dalawang sahih, ito ay naisalaysay ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Idza tawadda'a ahadakum fa ahsana al-wudu, thumma ata al-masjid la yanhazuhu illa as-salah, la yuridu illa as-salah." Yani la yuridu illa as-salah. فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة متفق عليه. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang isa sa inyo niya ay magsasagawa ng wudu at ginawa ito ng mabuti, pagkatapos ay lumabas papunta sa masjid, na hindi siya lalabas maliban na sa layunin na siya ay magdadarasal o siya ay magsasala. Hindi siya lalabas patungong masjid, maliban na ang kaniyang layunin kaya siya pupunta ng masjid kasi siya ay magsasala. So, kundi, sabi niya, bawat hakbang niya ay magbibigay sa kanya ng karagdagang antas, ang kaniyang kasalanan ay mabubura mula sa kanya. Ibig sabihin, bawat hakbang mo ay mayroong karagdagang gantimpala. Okay? At hindi lang yun, kundi bawat hakbang mo ay mabubura ang iyong kasalanan, yung mga maliliit na kasalanan. Kaya sinabi nito, فَإِذَا وَصَلْتَ بَابَ الْمَسْجِدِ فَقَدِّمْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى عِنْدَ الدُّخُولِ. Kapag dumating ka na sa pintuan ng masjid, iuna ang iyong kanang paa sa pagpasok sa masjid. Kapag papasok ka ng masjid, sabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, iuna mo ang iyong kanang paa at banggitin mo o sambitin mo ang panalangin na Bismillahi a'udhu billahi al-azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا أدركت الخروج, sabi nito, kapag naman ikaw ay lalabas mula sa masjid o gusto mong gusto mong lumabas mula sa masjid, sabi nito, وإذا أردت الخروج, يعني kapag lalabas ka mula sa masjid, gusto mong lumabas mula sa masjid, فقدم رجلك اليسرى وقال الدعاء الذي قلته عند الدخول. Ibig sabihin na kapag lalabas ka na ng masjid o gusto mo nang lumabas ng masjid, iuna mo ulit ang kaliwang paa mo, sabi niya, at sabihin mo yung dua na sinabi mo. Pero sinabi nito na وَتَقُولُ بَدَلَ وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ, sabihin mo bilang kapalit doon sa huling bahagi ng dua na وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ, ipapalit mo doon kapag palabas ka ay وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ. Okay? So, kapag kayo ay idha dakhalta al-masjid, kapag kayo ay nakapasok na sa masjid, fala tajlis hatta tusalli rak'ataini tahiyat al-masjid. Ito po, maraming mga kalalakihan na nagkakamali po dito.
Okay? Kapag pumasok ka na sa masjid, hindi po kayo maaari na kahit ganoon din yung mga kababaihan kapag sila ipapasok din sa masjid. Pero kasi ang naobliga dito kasi or laging ang wasiya o napupuntahan ng tawag dito ng utos na ito ay sa mga kalalakihan dahil sila ang nararapat na dapat na pumunta ng masjid o magsal ng masjid. Pupunta ka ng masjid, either ikaw ay magsasala or gusto mong tumambay sa masjid, fala tajlis hatta tusalli rak'atayn. Rak'atayn tahiyat al-masjid. Ibig sabihin na hindi ka maaaring umupo hanggat hindi ka makapagsala ng dalawang rak'a. Makapag-alay ng dalawang rak'a na tinatawag na tahiyat al-masjid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, katulad ng sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Muttafaqun alayh. Kapag ang isa sa inyo ay pumasok sa masjid, hindi siya dapat umupo, sabi ng Rasulullah, hanggat hindi siya nagdarasal ng dalawang rak'a bilang tahiyat al-masjid. Okay? Pagkatapos sabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullahu ta'ala, ay umupo ka upang hintayin na itayo ang sala. Pagkatapos ng dalawang rak'a, umupo ka habang inaantay ang sala. So habang ikaw ay nakaupo, sabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, habang ikaw ay nakaupo sa masjid upang hintayin ang sala o upang hintayin na simulan ang sala, ikaw dapat anya ay maging abala. Maging abala ka sa pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala bi dhikrillahi wa tilawatil Quran o di kaya ay pagbabasa ng Quran. Ginagawa ba ito ng mga lalaki? Yung mga lalaki hindi ganoon na, ang iba hindi ganyan ang ginagawa niya. Kasi actually dito lang sa Saudi, dito ko lang nakita na pagpasok ng mga tao sa masjid, nagiging abala sila sa dhikrullah, nagiging abala sila sa pagbabasa ng Quran. Pero sa atin sa Pilipinas, hindi ka makakita ng ganun. Madalas ka lang o di kaya ay kakaunti lang na ang makikita mo ng mga tao na pagpasok ng masjid, anong gagawin niya? Nakikipag-usap, nakikipag-chismis, kung ano-ano ang sinasabi nila sa loob ng masjid. Ito po ay bawal, mga kapatid sa pananampalataya. Ang nararapat, sabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, dapat maging abala ka sa paggunita sa Allah, pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-dhikr sa Allah subhanahu wa ta'ala, at saka pagbabasa ng Quran kung maaari. At hindi lang yun, kundi sabi niya, iwasan ang yung mga kalukuhan tulad ng sinabi nito, katulad niya ng pagpapatunog ng iyong mga daliri. Yung pinapatunog mo yung mga daliri mo, ito po ay bawal kapag ikaw ay nasa loob na ng masjid na hindi pa nasisimulan ang sala at iba pang mga bagay na katulad nito. So ito ay pinagbabawal para sa mga naghihintay ng sala lamang. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Idza kana ahadukum fil masjid" "Idza kana ahadukum fil masjid fala yushabbikanna fa inna at-tashbika min asy-syaitan." Ibig sabihin na akhrajahu Ahmad. Ibig sabihin kung ang sino man anya sa inyo ay nasa loob ng masjid habang nag-aantay ng sala, huwag niyang patunugin ang kanyang mga daliri. Okay? Dahil ang pagpapatunog o ang pagpapalagutok ng ating mga daliri sa loob ng masjid habang tayo ay nag-aantay ng sala, ito daw ay gawain ni syaitan o mula kay syaitan. So, sabi niya para naman sa mga nasa masjid, para sa ibang bagay, maliban sa layunin ng pagdarasal, halimbawa nasa masjid ka, hindi mo layunin na kaya ka nandun sa masjid dahil ikaw ay magsasala, ibig sabihin nandun ka sa masjid hindi para sa pagdarasal, or tapos na yung pagdarasal, yung sala, hindi sila pinagbabawalan na magpalagutok ng kanilang mga daliri. Napatunan ito na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpalagutok ng kanyang mga daliri sa masjid pagkatapos niyang isagawa ang pagdarasal. So, magkaiba yun, bago at saka pagkatapos. So, sabi nito, habang ikaw ay naghihintay ng pagdarasal sa masjid, huwag kang makisalian niya sa makamundong pag-uusap. Tatandaan po natin ito. Hindi tayo dapat nakikipag-chismis. Kapag tayo ay nag-aantay, habang tayo nag-aantay ng sala, hindi tayo dapat nakikipag-chismis ng mga usaping mga makamundo. Halimbawa, kumusta na yung business mo, kumusta na yung tindahan mo, kumusta na yung lakad mo. Wala, hindi po ganun dapat. At hindi tayo dapat nakikisali sa kanila. Kung mayroong nag-uusap doon,
hindi tayo dapat naikisali sa kanya. Dahil ito ay isinalaysay sa isang hadith na ito ay kumakain ng mabubuting gawa tulad ng apoy na kumakain ng kahoy. Ibig sabihin, habang nakikipag-usap ka doon sa masjid ng mga makamundong bagay, nababawasan yung gantimpala mo, yung hasanat, yaakulul hasanati kama taakulun nar. Ibig sabihin na kinakain nito ang mga kabutihan, yung mga gantimpala na naiipon mo habang nasa loob ka ng masjid na katulad ng pagkain ng apoy doon sa doon sa kahoy o doon sa panggatong. So, ang isa pang hadith ay nagsasaad ng isang alipin ay nananatili sa sala habang siya ay naghihintay para sa sala. So, ang mga anghel ay humihingi ng kapatawaran para sa kanya, kaya huwag pabayaan ang gantimpala na ito at sayangin ito sa pamagitan ng walang kabuluhang pakikipag-usap. So, habang nandun ka sa masjid, nakaupo, nag-aantay ng sala, tatandaan mo na mayroong anghel doon na nagdudua, idinudua ka ng anghel na yun na ikaw ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang dahilan, sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah wa ta'ala, huwag pabayaan na maubos ang iyong gantimpala sa pamagitan ng walang kabuluhang pakikipag-usap sa mga makamundong usapin. Okay? At sabi nito, kapag isinagawa ang iqama, wa idha uqimat as-sala, kapag nag-iqama na para sa pagdarasal, tumayo ka kapag ang muadzin ay nagsabi ng hayya, qad qamat as-sala. Kapag nagsabi, di ba, yung muadzin, magsasabi na nag-iqama ng qad qamat as-sala, ikaw daw ay tatayo. Sabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullahu ta'ala, o di kaya ang pagdarasal ay itatayo na, ikaw ay tatayo dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay ginagawa ito noon siya ay nabubuhay pa, na kapag nagsabi na yung muadzin ng qad qamatis salah, itatayo na ang pagdarasal, tatayo na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung tatayo ka sa simula ng itatawag ang iqama, walang masama doon. Halimbawa, nakita mo na tumayo na yung muadzin para mag-iqama, walang problema na sabayan mo siyang tatayo para mag-antay habang siya ay nag-iqama. Ngunit, ito ay kung nakita mo na ang imam ay nandoon na. Halimbawa, nakita mo na ng imam nandoon na, nakatayo na sa member at nag-iqama na, tatayo ka. Pero sabi niya, kung hindi mo siya nakita ang imam, sa panahon na sisimulan na ang iqama, mas mabuting huwag ka munang tumayo hanggat hindi mo siya nakikita. Okay? Kaya sinabi nito ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ayuhal muslim, sikapin mapunta sa unang saf. Ito ay yung iba, hindi siya pumupunta sa unang saf, sa unang hanay. Sapagkat ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu, muttafaqun alayh. Kung alam lang anyan ng mga tao ang mga gantimpala ng iqama, yung tawag ng salah, yung pagtawag sa pagdarasal, yung adhan, at ang unang hanay, yung unang saf, okay? Yung mga unang saf, yung sa likod ng imam, ay wala silang gagawin maliban na mag-uunahan sila dahil sa laki ng gantimpala nito. Subhanallah. At sinabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, khairus sufufi ar-rijali awwaluha, akhrajahu Muslim. Ang pinakamabuting hanay para sa mga kalalakihan ay ang unang hanay. Okay? Kaya sikapin maging malapit sa imam. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlami wan duha, akhrajahu Muslim. Hayaan ang mga taong may kaalaman at malawak na pangunawa ang siyang tumayo sa aking likod. So ito ay tumutukoy sa mga lalaki. Para naman sa mga kababaihan, ang huling hanay ng sala ng kababaihan ay pinakamainam para sa kanila. Gaya ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Ang pinakamainam daw na hanay para sa mga kababaihan ay ang pinakahuli dahil doon sila ay pinakamalayo sa paningin ng mga kalalakihan. So ang imam at ang mga magsasala ay obligado din bigyang pansin ang pagtuwid ng kanilang saf, yung pag-straight ng kanilang hanay, yung saf nila. Kasi sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyata as-sufufi min tamamis salah, muttafaqun alayh. Ituwid ang inyong mga saf, ang inyong mga hanay, sapagkat ang pagtutuwid ng mga saf o hanay ay bahagi ng pagiging perpekto ng salah. Sa isa pang hadith, ito ay nakasaad na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusawwunna sufufakum
aw liyukhalifanna Allahu bayna wujuhikum. Muttafaqun alayh. Ituwid anya ang inyong mga hanay o ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magdudulot ng alitan at puot sa pagitan ninyong mga ma'mum. At ang pagtuwid sa saf ay nangahulugan ng pagtuwid sa mga ito na ang mga balikat at ang mga bukong-bukong dapat ay nagkahanay. Magkahanay yung mga balikat, pati yung mga bukong-bukong natin ay magkahanay. Yun po yung pagtutuwid ng saf. Pag-straight po ng saf para po ito sa mga kalakihan. Ganun din ang mga kababaihan. Gayon din na binibigyan din para sa mga nagdarasal, nagsasala na punuin ang anumang mga puwang at tumayo ng magkakalapit sa mga hanay. Gaya ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, aqimus sufufakum wa tarasu, rawahu al-Bukhari. Ituwid anya ang inyong mga hanay at tumayo ng magkakalapit. So ibig sabihin po, kapag dumating tayo sa masjid para sa mga kalakihan, litka na at yung saf, mayroon pang puwang, dapat daw na ito ay punuan. Okay? Dapat na ito ay punuan dahil ito ay inutos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ang ibig sabihin nito mga kapatid sa pananampalataya, magkadikit sa mga linya upang walang puwang sa pagitan ng bawat isa. Ang pagiging malapit ay nangahulugan na ang bawat ma'mum ay magkakadikit anya upang sila ay konektado sa isa't isa at punuin ang anumang puwang doon sa linya na hindi mag-iiwan ng puwang para makapasok si Satanas. Okay, si Shaitan. So ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay labis na tumututok sa pagtuwid ng mga saf at pagpapanatiling malapit sa mga ma'mum na kung saan nagpapahiwatig ng kahalagahan at kapakinabangan nito. Ang pagtuwid ng mga linya ay hindi katulad ng ginagawa ng ilang mga mangmang sa ngayon, mga juhal sa ngayon, na masyado nilang ibinubuka ang kanilang mga paa na nakakagambala sa mga nasa tabi nila. So ang pagkilos na ito ay lumilikha ng mga puwang sa mga saf at nakakaabala sa mga nagsasala. At ito ay walang batayan sa batas ng Islam. So dapat itong bigyan pansin ng mga Muslim at maging masigasig na ayusin ang kanilang saf at sumunod sa pamaraan ng kanilang propeta at gawin ang kanilang sala ng maayos. So yun ang tungkol dito mga kapatid sa pananampalataya. Naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala o gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat tungo sa kanyang pagmamahal at pagkalugod. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, nararapat na tayo kahit sa papunta ng masjid, mayroon itong adab, mayroon itong mga pag-uugali. At gayon din sa loob ng masjid, kapag nag-aantay tayo ng sala, at gayon din pagkatapos ng sala, at gayon din yung sasaayos ng hanay, yung linya. At dapat tayong mga kalalakihan, nag-uunahan tayo sa unang linya. Dapat kasi yun ang nararapat sa atin at yun ang sunna at mayroong malaking gantimpala. So hanggang dito na lamang. Jazakumullahu khairan. وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Subhanallah wa alhamdulillah, isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Salman Hassan. Ya Sheikh, kung inyo pong mamarapatin, kayo po ba ay tumatanggap ng ilang mga katanungan mula sa ating tagapakinig? Inshallah, inshallah. So ngayon po ay binubuksan namin ang Q&A session. Sa nais pong magtanong dito sa may Google Meet ay paalala lang po sa mga kababaihan na kung kayo po ay may katanungan ay pakiiwan na lang po sa may chat box. At sa mga kalalakihan naman po ay maaari po kayong magtaas ng inyong mga virtual hand upang direktang magtanong kay Sheikh Salman Hassan. At dyan naman po sa may Facebook Live ay maaari po kayong mag-iwan ng inyong katanungan at nandyan naman po ang ating founder na si Sheikh Abu Bakar upang tugunan ang inyong katanungan. So kami po ay maghihintay. So Sheikh, ang tanong po ay hanggang 3 lamang po. Para upang yung iba ay makapagpahinga rin.
Inuulit ko sa mga kababaihan ay pakiiwan na lang po sa chat box inyong mga katanungan. Inshallah ibabasahin ko po. Sa kalalakihan naman po ay maaari po kayo magtaas ng inyong mga virtual hand. Dito sa may Facebook Live is wala naman. So dito sa Google Meet is meron nang galing po kay Hana Kim. Ang sabi niya po, Assalamualaikum, Sheikh. Pag po nagkamali sa pagsala ng sunna, nagawa po 3 rakaat o hindi niya naalala kung dalawa na ba nagawa niya na rakaa pag sujud sahwi pa rin po ba? Naam po, opo, opo. Kailangan po na magsunod ng sahod. Kasi di siya sigurado. Wallahu alam. Unahin mo yung nakataas ng kamay. Kasi kayo na pa ito nakataas ng kamay. At ano ba ang pangalan nito? Aldrin. Aldrin ba yan? نعم أستاذ السلام عليكم ba Ustad? Naam. Sige po, tafadhal. Ustad, ano po ba ang hatol sa paglalaro ng mobile game sa loob ng masjid? Salamat po. Actually, yung mobile game, ang hatol ng ating mga ulama, haram. Haram po ang laro ng mobile games. Okay? Dahil nakakaabala yan o nakakaantala ng ating mga imbis na ikaw ay magdidikar sa Allah, imbis na ikaw ay magsasala ng maaga, ay ito na ipapagpaliban mo yung oras mismo ng sala dahil sa busy ka sa paglalaro. Lalo na kung kasi nga sinabi nga natin kanina na sinabi ni Sheikh Saleh Fawzan rahimahullah ta'ala na ipinagbabawal ang tawag dito paikipag-usap, yung paikipag-usap ng mga makamundong bagay. Paano pa kaya kung paglalaro? Kasi ang mga masajid ay ginawa para sa pagsasala. Hindi po ito ginawa para tambayan, para pag-game, ano pa man. Dapat iwasan po ang mga ganitong kasi ito ay nakakabaw ng hasanat na natatamo natin sa loob ng masjid. Jazakallahu khairan ya Sheikh Al-Fadil. Pangatlong katanungan galing kay Ashelia Panalondong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, ask ko lang po, ano ang hukom sa pag-aaral ng online na mix po ang boys and girls? May nagsasabi pong fit na daw po ito? Kung ang paraan ay nakabukas ang kanilang mga mukha, ito po actually ay ipinagbabawal kasi makaka-fit na sila. Or else, yung kanilang mga ipapasok na mga tawag dito, mga email nila, yung mga Gmail nila, mayroong mga picture nila halimbawa na tawag dito, personal na picture nila, dito po ay ipinagbabawal. Kaya pinaalalahanan yung mga kababaihan na sa tuwing sila ipapasok sa mga lecture, nararapat na sila ay nakamute, nararapat na bantayan nila yung kanilang mga boses, yung kanilang video baka mabuksan, yung kanilang mga picture sa tawag dito sa kanilang
account na ipapasok, ay bantayan nila, baka meron silang mga picture doon, dapat na ito ay tanggalin. Kasi hindi po actually nararapat sa mga kababaihan na naglalagay ng picture sa kanilang mga account kahit saan na sa social media. Hindi po ito nararapat para sa kanila. Ito po yung babantayan natin. At hindi po magiging haram kung masusunod ang ganong klaseng paraan na mix yung babae at saka lalaki, unless huwag magsalita sa loob ng ano na yun yung mga kababaihan. Kaya nga napapansin nyo ang ating brother, ang ating ustad, na lagi niyang pinapaalalahanan kayo mga kababaihan na huwag kayo magsalita. Kung meron kayong katanungan, i-chat niyo sa chat box. Allahu alam. Jazakallahu khairan ya Shaykhana al-Fadil. Jazakallahu khairan ya Shaykhana at sa mga nakibahagi ngayong gabi. At bilang pagtatapos ng ating muhadara ngayong gabi ya Shaykhana, ay hinihiling po namin sa inyo na magbigay ng panghuling salita or payo at pangunahan po kami sa kafaratul majalis. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Tatandaan po natin mga kapatid sa pananampalataya na tayo ay nag-aaral ng fiqh upang maisabuhay natin ng maayos ang ating pagsasagawa ng wudu, ang ating pagsasala. Kasi madalas po na ito ay nakakalimutan po ng marami. Maaring sa loob ng gaya na lagi nating pinapaalaala unang-una sa aking sarili at sa inyo, na maaring tayo ay nagsasagawa ng wudu sa loob ng ilang taon na tayo ay nagsasala, o nagsasala tayo sa loob ng ilang taon pero mali pala yung pagsasagawa natin ng paraan o pamaraan ng pagsasagawa natin ng wudu. Mali pala yung pagsasala natin. Maaring tama yung wudu natin pero mali yung pamaraan ng sala natin. Maaring tama yung pamaraan ng sala natin pero yung surut, yung kondisyon nito na ang wudu ay mali ang pagsasagawa mo ng wudu. Kaya yun ang dahilan kung bakit natin pinag-uusapan ito at dapat na i-apply natin sa ating mga sarili. So hanggang dito na lamang. Lagi nating alalahanin na tawag dito na lagi nating purihin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at humingi ng kapatawaran sa kanya, at gayon din na tanggapin niya ang ating mga pagsusumikap para tayo ay makapagkalap o makakalap ng kaalaman sa ating pananampalataya. Gayon din na pangalagaan niya tayo lagi sa anumang oras, at gayon din mga kapatid sa pananampalataya na tawag dito na papasukin ito sa pinakamataas na antas ng kanyang paraiso. Hanggang dito na lamang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.